Praise God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. And I believe that this church is destined for breakthrough. Amen? Amen. Why? Because God is raising up a breakthrough believers. Not only a disciple, not only a son and daughters of God, but a breakthrough believers. Ang Bible po ay nagsasabi na mayroong mga disciples na naging tinawag na Christians, pero mayroong pinakita ang Bible na kakaibang disipulo. At gusto ng Diyos ay maging kakaiba ang maraming mananampalataya. Bagamat hindi lahat kakaiba, pero merong mga kakaiba. Kakaibang magpuri sa Panginoon, kakaibang mag-response. Hello? Bagamat hindi lahat, pero merong kakaiba. And I pray, sa lugar na ito, ay maging kakaiba tayo. Amen? So, in the book of Acts chapter 11, verses 19 to 22, at kung titingnan natin sa Acts chapter 8, dito nagsimula yung tinatawag na Great Persecution. And we believe na darating ang time na talagang darating yung tinatawag na persecution. Sapagkat sinabi ng Bible yun before the second coming of the Lord, the believers o ang mananampalataya ay makakaranas ng mga troubles, persecution. At the same pattern din, sapagkat nang unang dumating si Lord at siya ay umakyat na muli, the early church suffer so much. Kaya sabi ng Acts chapter 8, after Stephen was murdered, sabing ganon, lahat ng mga mananampalataya except the disciples or the apostles ay nanatili sa Jerusalem. But most of them, na mga believers, they were scattered because of the great persecution. At pagdating sa Acts chapter 11, verses 19 to 20, sabing ganon, now those who were scattered, ito yung mga believers na nakalap. Parang nung 2008, after ng election ng McCain and Obama, nangalat ang mga taga-California. Nagbenta ng mga property at nagpuntahan sa Vegas. Kasi grabe yung pagbagsak after election ng 2008. So kung titignan natin, after ng pagkamatay ni Stephen, nangalat na ang lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon kasi nangamba sila na baka isunod na sila. Hanapin sila ni Paul o ni Saul of Tarsus, hulihin at ikulong. So sabi ng Bible, now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. So ang inaabot lang talaga nila, kapwa nila, Hudyo. Kapwa Hudyo. Sa atin, sa panahon natin, yung mga galing sa masamang buhay, ang inaabot nila sa Panginoon, yung kapwa nila masamang buhay. Yung mayaman, ang inaabot nila, yung kapwa nila, mayaman. Normal yun. Kasi, doon mo maiaanong sarili mo Di ba? Doon mo ma-identify yung sarili mo. Madali kayong magkaintindihan. Di ba? Subukan mong sanggano ka, yung matino ang kausap mo. Ang hirap niyong magkaintindihan. Di ba? So dito, sila,
ang inaabot lang nila, kapwa Hudyo. Pero meron diyang verse na matindi. Ang sabing ganon, but pero merong iba, some of them, I pray na mapabilang tayong lahat sa some of them. Na pwedeng sabihin ng ating mga kasamahan, ang dami kong kilalang mananampalataya, ang dami kong kilalang born again, pero kakaiba ka sa kanila. You are different. Di ba pag pumasok sa simbahan, merong tao, lahat masaya na, siya nakaganyan lang. Kakaiba ka. Kaya lang sa negative. Masaya ang lahat, ikaw. Oh? Tapos, pwede rin sabihin, kakaiba ka. Kalilibing lang na mahal mo sa buhay, pero nasipa ka, lulundag. Kakaiba ka. Hello? Kasi, hindi yun normal. Above normal. Hindi abnormal. Above normal. Kakaiba. Sabing ganon, hindi lahat na na-scattered, ganon sila. Inaabot ang Hudyo. Pero sabing ganon, but there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch, spoke to the Hellenists also. Ano ibig sabihin? Hindi nila kapwa Hudyo. Mga ibang lahi. Pero inabot nila. And they preach the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng Bible? And the hand of the Lord was with them. Yun ang pinakamaganda. Ang kamay ng Diyos nasa iyo. And a great number who believed to the Lord, and a great number who believed turned to the Lord. Karoon ng salvation, yung mga hindi Hudyo. Doon pinakita ng Diyos that God loves all people. Hindi lang ang chosen people, but all kind of people. Sabi mo sa katabi mo, mahal ng Diyos ang Muslim. Mahal ng Diyos ang komunista. Doon niya pinapakita. Pero ang magiging problem ay sino yung magme-mensahe sa mga Muslim? Sino yung magme-mensahe sa mga komunista? Yun yung mga kakaiba. Yun yung mga breakthrough believers. Sabi mo sa katabi mo, yung taong tumatagos sa pader. Di ba? Wala naman taong tumatago sa pader. Pero yun yung tinatawag na breakthrough. Alam niyo po, in this current generation, most of Christian is nominal. Nominal means by name. By name. Kaya sa Pilipinas, di ba sinasabi, we are only a Christian nation in Asia. Kasi mga kapitbahay natin sa Asia, hindi naman mga Kristiyano. Tayo lang ang Kristiyanong bansa na buo sa buong Asia. Mga 98% ng ating mamamayan, Catholic. And that's good. But, pag tinignan ng iba yon outside the Philippines, sasabihin lang nila, yes, mga Christian sila, but by name. Tama po ba yon? But by name. Bakit? Yung katangian ng pagiging Christian, wala sila. Hello? Hello? Di ba ba? So, lagay natin sa kagaya natin ng mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon ng tama. Sino bang Kristiyanong nakakilala sa Panginoon ng tama? Nakilala nila ng very personal ni Lord. Hindi by tradition, hindi by birth. Kundi naunawaan nila yung suffering ni Jesus Christ, ano yung reason why He suffered, and then they starting to confess that Jesus is Lord of their life. And believe that God the Father raised Him from the dead. So, bagamat naniwala tayo ng bata tayo tungkol sa Kanya, pero nung nakilala natin sa ibang paraan na tama ang Panginoon, lalo natin siyang nakilala
bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ito yung mga taong hindi lamang Kristiyano sa pamamagitan ng pangalan, kundi mga Kristiyanong tunay na nakakilala sa Panginoon. Amen? Pero kung titignan natin, pang general, itong generation na ito, most Christians are nominal. Pero itong sinasabi sa Acts chapter 11, the believer, men of Cyrus and Cyrene, is different. Kakaiba sila. They created a moment of significant progress. And that is a breakthrough believer. You create a significant progress. They are free themselves from limiting beliefs and fears that hold them back. Ibig sabihin, una, takot na takot sila. Kasi Hudyo sila. Takot na takot silang makipag-usap. Di ba para tayo mga Pilipino rin? Pag nakakita tayo ng pure American, ninervous tayo makipag-usap. Pero alam nyo, totoo lang, hindi nakaka-nervyos kausap ang mga Americans. Yung pure, mas nakakatakot kausap kapwa mo Pilipino. Kasi pag salita mo pa lang, brother, ang sinasabi mo lalaki, bakit she? Dapat he. O, tapos ka na. Sa Amerikano, wala yun. Basta't naiintindihan nila yung sinasabi mo. Ang di nilang maintindihan, yung pag nagtanong lang sila, saan ang restroom? Tapos pag gumanong ka, akala nila humingi ka ng kiss. Doon hindi ka maintindihan. Pero pag gumanong-ganong ka lang, alam na nila yun. Doon yun. Pero ang Pilipino, mas nakakatakot ng kausap. Kasi mahilig sa grammar ang Pilipino. Tignan mo yan. Kasalukuyan pa lang nangyayari, yung pagkakapronounce niya, nangyari na. No? Pero, ito pong mga believer na to, kakaiba. Hindi sila nai-intimidate. Hindi sila nasasaraduan ng paniniwala. Yung takot, hindi sila nakokontrol. Kasi kakaiba silang mananampalataya. I believe na kayo'y kakaiba. Sapagkat ang church na American o kahit ibang churches sa buong mundo, sabi nila, lalo ng American, sabi nila, ang church ng Amerika, pag 200 pataas ang membro, hindi na yan mangungunti. Sabi nila. Kapag ang church sa Amerika ng Pilipino at lumagpas sila ng 25, hindi nila sila magiging konti. Diba? Kaya yung feel good eh. Pag 20 sila, okay na, malapit na, 5 na lang. No? Kasi meron din natawag na barrier eh. May barrier eh. May hadlang. Pero kinakailangan yung barrier, bungguin mo. Hello, that is breakthrough. Ibig sabihin, lulundagan mo yung hadlang. That is breakthrough. Amen? Ano po ba ang breakthrough? Yung mag-book ka ng sasakyan at darating ang sasakyan na walang driver at ihahatid ka sa pupuntahan mo. Anong tawag nyo dun? Normal? Hindi. Breakthrough yun. A significant progress. Yung nagdadrive ka sa 101 na natutulog ka. That is significant progress. That is breakthrough. Hindi yun normal. Yun ang ibig sabihin ng breakthrough. Kaya ang believer, pag nakita mong breakthrough, makikita mo yan in action. Kami niya ba? Kakaiba siyang magpuri sa Panginoon. Hello? Kasi yung limitation, nawala. Huwag ka mag-alala. Kasi sabi doon, some lang eh. Hindi all. Tayo mga Pilipino, pag may nag-post sa Facebook na napakaganda, sana
all. Pero hindi pwede yung sana all. Sapagkat ang Bible nagsabi, some of them. Sabi mo sa kapatid mo, mapabilang tayo doon sa some of them. Hello? Hello? So, this some na sinabi ng Acts chapter 19 are a breakthrough believers. Ano ba ibig sabihin ng breakthrough? Umawin tayo kahapon ng may word na breakthrough. Tama? Breakthrough means advance, development, success, step forward, improvement, discovery, innovation, revolution, progress, headway. Yung po ibig sabihin ng breakthrough. So, sino yung pinapakilala rito sa Acts? Nang sabing ganon, who are they? Sino ba sila? Hindi sila mga apostles? A simple believers of the Lord? Wala silang title? Basta sila'y nagmamahal lang kay Lord? Sabi mo sa katabi mo, nasama ka doon. Nagmamahal ka kay Lord. Di ba? Kakaiba. They are believers who are prepared under the pressure of persecution, trials, and not reduce their ministry and love to God. Sila yung mga mananampalataya na laging handa kahit may dumating na matitinding pressure, pagsuko sa kanilang buhay. Lamang tayo sa ibang bansa. Tayo mga Pilipino. We are not moved with pressure. Pag bumaha, gagawin natin katawa-tawa ang baha. Di ba ba? Gagawin natin, kukuha na tayo ng anything na lumulutang, tapos mamang ka sa baha. Woo! O kaya yung mga bata, pupunta doon sa Lagos-Nilad, yung underpass na puno ng tubig, gagawin yan. Di ba ba ganyan ang Pilipino? Lamang tayo sa kanila. Kakaiba tayo. Sila, pag may bagyo, takot na takot. Ang mga Pilipino, tuwang-tuwa. Bakit? Lilipad ang mga yero. Aabangan ang babagsakan. Kukunin ang yero. At ipagbibili sa Jamsa. Ay, kanyo po, lamang tayo sa kanila. Kaya lang, sa spiritual, hindi natin ginagamit bilang Pilipino. Lamang tayo. Kaya nga laging wayward, only in the Philippines. Kasi meron tayong resilience eh. Nagiging masaya sa atin yung sa iba, pangit na pangit eh. Kung gagawin natin sa spiritual yon, tayo rin kakaiba. Hallelujah! Amen? Amen? Habang ang iba, ang pagsisimba ay tradisyon. Habang ang iba, ang pagsisimba, obligasyon. Pinumulat sa atin yan eh. Huwag kang manonood ng sine hanggang hindi mo pinansisimba ang bago mong damit. Diba, ganyan tayo lumaki. O, bago mo ipanood ng sine yan, isimba mo muna. Kaya gagawin mo, pagbibigyan mo doon sa Avenida, Escolta, ang daming pintuan. Papasok ka dito, pag lalabas ka sa pinto, diretso ka na sa sinihan. Pag sinabi na, pumasok ka na, pumasok na! Eh, bakit gano'n ang bilis? Eh, kasi, ano lang eh, kailangan dumaan lang ako, manonood ako ng sine. That is tradition. Hello? Hello? Katulad ng brother natin, salamat sa Jollibee, nakakapagsimba siya. Di ba Jollibee lang yung inuuna niya, sabi niya kahapon, patotoo? May Jollibee sa tabi ng simbahan. Oh, sabi niya, salamat sa Jollibee. Salamat sa Max Spaghetti. McDonald's pa ba yun? Di ba? So makikita natin. Pero ang breakthrough believers, kakaiba. They prepared to move under the pressure of persecution and trials. Nakita niyo itong mga some of them?
Kahit persecuted sila, they preach to the Gentiles, to the Hellenists. Bakit? They believe na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng ministry na yun. They are believers that break limitations of culture and fear of men. Noong 2004, dahil pupunta ako ng Orlando, Florida, pumasok ako ng Detroit. Grabe pala ang ano doon. Yung, tingin ko may pagka-discrimination. Kasi yung Hapon na pinahirapan sila, diretso eh. Ako na Pilipino na may visa, nakakampi. Hinold. Sabi ko, bira yung kaaway, ang bilis. Nagpahirap sa Pilipinas to, tsaka sa mga Amerikano ng World War II. Diretso. Ako na Pilipinong kakampi nila, nakipaglaban ng tatay ko bilang veterano. Nahulpa ako. Alam niyo po, halos 7 hours ako sa cubicle. Under interrogation. No? Sabi ko, Panginoon, sinend mo ako dito. Ramdam ko na, A to A na ako. Kasi ang dami niya ng tanong sa akin, pati laman ng bulsa ko, tinatanong eh. Sabi niya, hindi ka ba bubuhay yan? Konti ng pera mo. Tapos, ang konti ng damit mo. Gusto mo, tagal ka, ang konti ng damit mo. Sabi ko, quarter lang, nakakapaglaban na ako eh. Oh, dami. Oh, bakit may dala kang ID mo ng pastor? Ganun ba? Talagang pressure. Eh sabi ko, para malaman nilang pastor ako. Di sinungaling bang pastor? Ikaw may sabi niyan. Sabi ko sa immigration officer. Ikaw may sabi niyan. Nung A to A na ako, Panginoon, sabi ko, anong gagawin ko? Naiwan na ako ng connecting flight ko, papunta Minnesota. Sabi ko lang sa kanya, I need a phone. Hindi nga ang wisdom ni Lord. I need a phone. Why? I need to call this man. This is the card. Hawakan niya. Tapos sinuli niya sa akin. Pagbalik niya, sabi niya, I'm very sorry. I'm very sorry. I give you 6 months. 6 months, 2 buwan nga, pinahirapan mo ako. 6 na oras ako dito sa cubicle. 2 buwan lang sinasabi ko, 6 months. Oh, I'm sorry. Sabi ko, paano ngayon? Naiwan na ako. Sabi niya, hindi, akong bala. Labas kami, immigration, pumunta sa Northwest. Book this man. To Florida. Gano'n. Tapos sabi ko, anong problema ko? Yung gamit ko, wala na. Naghanap kami dalawa sa conveyor. Kung nasan yung gamit ko, wala na sa conveyor. Nandun na sa sulok, nakababa. Tapos sabi niya, I'm sorry. Sabi ko, isipin mo to. Kaya pagdating ko sa Florida, alas 12 ng ating gabi, sana ko, paano ko, magta-travel pa ako? Ay ko. Pero, yung pressure, wala. Cool ka lang kay Lord. Nagtitiwala ka. Nakakita ako ng sasakyan, may sticker. God loves you. Pumunta ako. Ganyan ko. Yes, God loves me. Dumating yung malaking lalaki. Para sinasabi niya, ang iitig na mo sa sasakyan ko. Sabi ko, Sir, I'm a pastor from the Philippines. Really? I love your sticker. Sabi niya, oh, I need to go to this place. Oh, it's a 45 minutes drive. Alas 12 hating gabi. Okay, I can bring you there. Dinala ako doon. Dinala ako. Sabi ko, Panginoon, galing mo, no? May calling card lang pala katapat ng immigration officer na yun. Pero, yung pressure, na alam mo, cool lang. Kumasagot ako eh. Pinractice na ako ng Diyos sa Japan noong 1995. 5 hours ako sa cubicle. Alam ko yun. Ano lang yun, salamin. Nakikita nila ako, hindi ko sila nakikita. 4 na hapon, papalit-palit lang. Iniikot lang ako, isa lang ang tanong nun eh. Bandang huli, after mga 5 hours, nag-apologize sa akin. Inabot yung passport ko, I give you 90 days. I'm sorry. So, hindi ko alam kung ano nangyari. So, lahat ng hapon, lumuyo ko sila paglabas ko ng immigration. Paglabas ko, nandun na yung sundo ko, tawa ng tawa. Sabi ko, sinipit ako dun. Umakyat kami dun sa immigration.
Sabi ko, in-explain sa amin. Binigay mo yung telephone number ng nag-sponsor sa'yo. Tinawagan ka, sabi ganon, nung babae, dumating na raw yung hinihintay nila. Kaya sino ka? Yung pala, yung lalaki nag-invite sa akin, yung babae nakasagot. May in-invite din pala yung babae, dumating na. Hindi niya alam, yung asawa niya, in-invite ako. Oh, Diyos mabuti. Ang dumating, yung mga officer ng US Naval Base sa Yokosuka, Japan. Sila ang umakyat. Where is Pastor Gregorio Catipon? Sir, nag-explain daw. Okay, from now on, give us the paper. Kami na ang gagawa at dadalhin namin siya sa US Naval Base, Yokosuka. Doon siya mag-i-stay. Kasi na-invite ako Filipino chaplain sa US Naval Base. Sa Yokosuka. No? Dapat nga 1 year, pero 3 months lang. Pinakailangan ko ng umalis. Pero gusto nun yung chaplain, military chaplain, 1 year at sa Filipino chaplain. Kasi nung panahon na yun yung gera ni Saddam. Kawawa yung pamilya. Naiiwan. Lahat ng mga Navy serviceman. Sakay ng Blue Ridge, sakay ng destroyer, pati nasa atsugi ng mga Air Force. But my point is, for the glory of God, God can give you a different spirit if you want to be part of a breakthrough. You can. You can. And a church can be part of a breakthrough believers. Hallelujah. Ano po ang problema sa panahon na to? Globally, not only the Philippines, globally. This day, the current global problems are human rights violation. Global yan. Poverty. Food and water insecurity. Mental health. Inflation. And the ongoing threat of pandemic and disease. Lalo na si Bill Gates, nagpipredict ng mga pandemic. Oh? So, anong gagawin mo? Ninenervyos ka. Nalulusaw ang pananampalataya mo. Hello? Hello? Pero, kaya ng Diyos gagawin kang kakaiba upang makita ng iba kung paano dapat magtiwala sa Panginoon. Not for your own good, but also for the good of others. Then, paano tayo magiging part ng breakthrough believers? Ang Diyos, meron siyang konsepto kung paano tayo maging part ng breakthrough believers. Gusto niyo bang maging part nun? Nandun yun sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. A simple conversation. A simple conversation. Di ba nandun yung upon this rock, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Nung nandun ako sa Israel at sa biyaya ng Lord, dinala kami dun sa place na yon ng conversation nung Matthew 16. Meron pala doong isang lugar na pinapatay ang kambing at doon nilalagay at meron doon parang maliit na kanal na kapag hindi umagos ang tubig doon, ibig sabihin, tinanggap ang alay. Pero pag umagos ang tubig o yung dugo, hindi inalay. Doon pala nandun yung conversation. Kaya pala lumabas yung hell. No? Kasi symbolic yun ng evil. Ngayon, kung mapapansin natin, ang tanong ni Jesus sa Matthew 13, ang mga alagad, sino ba ako? Sabi ng mga tao. Isa-isang nagsagutan. Parang tayo, di ba?
Mare, ano balita mo kay ganito? Ay, alam mo, Mare, ito. Di ba, bilis sumagot? Pero pag ikaw na ang tinanong, Mare, oh, ang hirap na sumagot. Parang si Pedro at saka ng mga alam, sino ako sabi na, ang tutulin? Nung sinabi na, senyo. Sino ako? Wala nang makasagot. Di ba ba? Kasi iniisip mo baka magkamali ka. Yung opinion mo, pwedeng tanggapin ng lahat. Pero yung sagot mong personal, mag-iisip ka kung tama. Sabi doon, ang tanong ni Lord ganito. Sabi niya, but who do you say that I am? Pinersonal niya na. Isa lang ang nakasagot. Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Alam niyo sa ibang translation, the message. Parang nadaan lang sila doon sa lugar na yon, nagtanong si Lord, kasi nakita nga yung alayan ng mga pagano. Nagtanong siya, tapos tuloy-tuloy lang lakad daw nila doon. Pero nung sumagot si Peter, you are the Christ, the Son of the living God, biglang Nanan niyo po yun? Sabihin mo sa katabi mo, anong narinig mo at napalingon ka? Anong narinig mo at deadma lang? Pag inuutangan ka, wala kang naririnig. Deadma lang. Pero ang narinig mo, may magpapakain mamaya, ha? Saan? Saan? Ang bilis. Nakukuha yung attention mo, di ba? So si Jesus, naglalakad, sabi, ikaw daw si Juan Bautista na buhay, ikaw daw ay propeta. Oh, ganyan. Pero sinabi ni Peter na, you are the Christ, napalikod na. At parang sinasabi, ano yung sinabi mo, Peter? You are the Christ, the Son of the living God. Kaya sagot ni Lord, mapalad ka. Di ba? Sabi nung isa sa natirang 11, sabi ko nga ako, yun nasagot eh. Di ba? Pero, siya lang ang nakakuha. Sa dinami-dami nila, siya lang ang nakakuha. Kaya sabi sa kanya, blessed are you, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood has not revealed it to you. So, Holy Spirit ang involved. Ano sabi doon? But my Father who is in heaven. Personal. And I tell you. Personal. Kinakausap niya isang tao. 12 yun. Pero isang tao lang kinakausap niya. Sabi niya, you are Peter. And on this rock. Yung batuhan po yun yung napuntahan namin. And on this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Plural. Hindi isa. Marami. Kaya yung 11. Bakit? Sinulo ni Peter lahat ng susi. Isipin mo. Baka may nagre-reklamo pa doon. Iniwan ko lahat. Sumunod lang ako sa iyo. Si Peter lang ang binigyan mo ng lahat ng mga susi. Di ba? Parang i-imagine mo kasi pinersonal si Peter. Binigay kay Peter lahat. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Kaya minsan nagugulat ka, ang daming nagbabayad na yan, Lucy, wala naman susi. Meron lang knowledge. O sabi doon, whatsoever you bind on earth. Kay Pedro sinabi, tuklasin natin, ano meron si Pedro? Bakit binigay sa kanya? Bakit nagkaroon siya ng authority? Kasi kakaiba siya sa 12. Siya lang ang nakaunawa after 3 years. Siya lang nakaunawa yung palang kasama nila ay hindi anak ni
ni Joseph at ni Mary lang. Hindi pala to guru lang. Ito pala ang Messiah, ang kaisa-isang anak ng Diyos. At siya lang ang naka-receive ng revelation na yun. Hello, kaya lahat sa church pwedeng may tenga habang nagpipreach ang pastor. Pero hindi lahat nakaunawa. Di ba sabi ng Revelation, siya na may makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Kasi hindi lahat nakakapakinig. Pag sinabi ng Lord nakakapakinig, nakaunawa. O, tayo parents, no? Anak, narinig mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Opo! Tinatanong kita, narinig mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Opo! Ba't hindi mo pa rin hugasan ng pinggan? Di mo ba? Lahat nakakarinig, pero yung narinig mo, dadali ka sa action nun. Amen? So lahat sila, 12, isa lang ang talagang nakapakinig. Sa Espiritu ng ating Panginoon. Alam niyo, nung pagkatapos nun, sabi niya kay Peter, then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Paano ka magiging part ng Breakthrough Believers? Pwedeng maging Christian ka, walang problema. Di ba? Kasi yun talaga Christian, followers of Christ, yan ang sabi. O kaya, Christ, without Christ, I am nothing. Pero paano ka magiging breakthrough believers talaga? First, kita-kita natin doon, you receive a true revelation kung sino si Jesus Christ talaga. Yes. Sino ba si Jesus Christ sa'yo? Pag tinanong, sino si Jesus sa buhay mo, ate? Siya tagapagbayad ko ng utang. Bakit? Pinakilala siya sa akin. The great provider. Di ba? Sabi ganon. Ikaw, ate, sino si Jesus Christ sa'yo? Di ba? Sabi ng nanay ko, dahil masakitin ako, siya daw ang aking manggagamot. Ano mapapansin natin? Limited ang pagkakilala kay Lord. Kaya, pag nag-follow up ka, brother, hindi ka na umaaten ng 3 Sunday? Oo, brother. Bakit? Wala na yung hika ko, brother. Pinagaling na ni Lord. Ay, ikaw ba naman pupunta ka sa doktor mo? Bakit ka narito? Anong problema? Wala po, dumalaw lang. Umalis ka rito! Ang dami kong pasyente! Umalis ka! Di ba ganyan lang? Pag wala kang sakit, di kayo magkikita ng doktor. Pag wala kang appointment, di kayo magkikita ng doktor. Ganyan din marami sa church. Pero magugulat ka yung mga nakakilala mo yun. Ang aga mo ngayon sa unahan ka pa, umupo. Oo, hika ako. Nakita niyo yung mga kwento sa simbahan, bakit sila bumabalik? Kasi yung presentation sa kanila, sa umpisa pa lang, mali na. Mare, nabalita ako, madalas kang putulan ng Meralco. Alam mo, magsimba ka. Bakit? Mananalangin tayo na lagi i-provide ng Diyos ang pabayad mo. Ano nakilala mo? Jesus, the payer of your debt. Tagabayad ng utang mo. Tagapagpagaling mo. Kaya sabi nung iba, sa kwento ng Biblia, sino ako? Sabi ng mga tao, ikaw daw si Juan Bautista, ikaw daw ang propeta. Si Pedro lang nagsabi, ikaw ang Kristo, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya nakita nyo, kahit anong dumating kay Pedro, siya pa rin ang leader. Kasi siya lang nakakuha talaga nung ikaw ang Christ. Ikaw ang anak ng Diyos. At naging part siya ng isang mananampalataya na kahit dikdikin ng kaaway, tatayo pa rin. Kasi natanggap niya yung isang revelation na pinakamahalaga, that you are the Christ. It's a forceful revelation. Kaya nga kung babalikan natin, pipikit tayo sabihin, paano ba ako napunta kay Lord?
Paano ba ako sinera? Di ba? Iba-iba kwento natin. Yung iba kaya nakakilala sa Lord. Oh, bakit mo nakilala si Lord? Kasi pasama yung asawa ko. Lagi mo ano, sabi ni Marico, lumapit ako sa Panginoon, magbabago yung asawa ko. Hello? Hello? Di ba? Kaya ang nakilala mo, yung taong nagbabago ng buhay. Hindi yung Panginoon. Hello? Amen. Hello? Kaya po si Pedro, ang unang-unang konsepto para mapart tayo sa mga Kristiyanong mapagtagumpay kahit merong preso, dapat solid ang ating pananampalataya. At sino ang solid? Si Lord. Sabi ng book ng Ephesians, sabi ganon, siya ang tunay na accurate na foundation. Sabi doon, the Apostle, Jesus Christ. At lahat ng mga magtatayo ng pundasyon, papatong lang. At kung nandun ka sa pundasyon na yon, anuman ang galaw, sasayaw ka lang, pero hindi ka magkukulaps. Kasi siya ang foundation eh. Kaya, si Peter, kahit na nakita natin eh, tinawag ng Satanas ni Lord. Katatapos lang magsabing, you are the Christ, the Son of the living God. Basahin mo, ang sumunod naman, lumayo ka sa akin, Satanas. Isipin mo, katatapos mo lang palakpakan, pagkatapos nakaganon ka na kagad. Kasi tinawag ka Satanas eh. Pero nagpatuloy. Kasi nga, tama. Yung unang pagkakilala niya sa Panginoon. So, is a revelation of who Jesus is, sets the first qualification for being part of the breakthrough believers or glorious church. Kaya ang tanong, how do you know Him? Di ba naman huli yan lahat? Panginoon, alam ko kaya kita tinanggap kasi ang bigat ng problema ko lang. Okay, Lord, alam ko kaya kita tinanggap kasi may sakit akong baluban. Lord, kaya kita tinanggap kasi iniwan ako eh. Nalungkot ako. Sabi nang nag-share sa akin, you are the healer of the broken heart. But now, sincerely, you need to confess with your mouth that those things are only part of His life. He's a healer, a provider, everything. But His true identity, He is the Christ, the Son of the living God. Amen. Yun ang unang-una para maging part ka ng breakthrough believer. That is the core truth of Christian faith. Pinaka-core truth yan. Nakita nyo yung magnanakaw? Napakasarap ng buhay. Katabi lang ni Lord. Sipin mo, sabi niya lang, Lord, remember me when you are in your kingdom. Ang bilis ng sagot ni Lord. Anong sagot niya? Today, you will be with me in paradise. Pinaka-mapalad na tao sa balat ng lupa hanggang ngayon. Sipin mo, ano meron siya? Sabi nung kasama niya, ay, kung talaga ikaw ang Kristo, kalagan mo sarili mo. Pagkatapos, kalagan mo kami. Tumahimik ka! Sabi yung isa, di ba? Sabi niya, Lord, sipin mo yung revelation niya. Lahat ng tao nagsasabi, impostor to. Hindi to Panginoon. Hindi to hari ng mga Hudyo. Lahat impostor yan. Pero siya, Lord. Ang tindi niya pa. Alam niya, mabubuhay muli. May pupuntahan. Lalahanin mo ako ha. Pag nandun ka na sa kaharian mo. Alam niya, mabubuhay. Alam niya na may pupuntahang lugar. Kaya ano sabi ni Paul sa Romans? If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nakita niyo yung nangyari revelation? Napakapalad nun. Dahil sabay silang namatay. Ibinaba sila. At ang sabi ng Biblia, si Jesus Christ na nakaog sa Hades.
Pinuntahan yung mga nandun. Kukunin yung susi. Eh, sino ang PA niya? Sino ang PA niya? Personal assistant niya. Eh, di magnanakaw. Kasi sabi today, you will be with me in paradise. Kaya, bumaba rin siya. Kasama ni Lord. At sabi niya, halika dito, sabi sa akin, PA kita kasi sabi ko sa iyo today, you will be with me in paradise. Halika. Bakit? Kukunin ko yung mga susi sa kaaway. Kukunin ko yung mga susi dyan sa mga demonyong yan. At pagkatapos, kakalagan natin itong mga mananampalataya na napunta sa talian. Sipin nyo, napakabanag niya. Hello? Kasi nagkaroon siya ng revelation na tama, na si Jesus Christ ay Lord at siya'y nabuhay na maguli. Kaya ito yung unang dapat natin maintindihan. Paano mo nakilala si Lord? At paano mo siya kinonfess? Paano mo siya inihayag? Paano mo ipinarinig sa realm of the Spirit kung sino si Jesus sa buhay mo? Hello? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Bless your name. Thank God. Second, dapat lagi tayong merong access flow from the Father. Dapat yung frequency natin in the Spirit dapat sharp. Kasi si Pedro, siya lang ang nagkaroon ng access flow. Yung 11, wala. Pero nagkaroon siya ng access. Yung frequency niya, tama. Di ba pag sinabi natin frequency, saan ba natin pakikinggan yan? Sa AM o sa FM? Pag AM yung station at FM mo pinihit, hindi mo mapapakinggan yun. Kasi hindi mo ka-frequency. Kahit sa military, meron silang mga code sa kanilang mga communication at merong pagsiset din ng frequency. Ganon din sa Diyos. We need to set a right frequency in the Spirit of God. At si Pedro, nagkaroon siya ng access flow from the Father. Kaya sabi sa kanya, hindi buto, hindi laman, indirectly, hindi tao ang nagsabi sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. It is the access flow from the Father. A frequency in the Spirit of the Lord. With a listening ears with God. Kaya nga dapat, lagi tayo may time to meditate. In the presence of God. Yung may time tayo nakatahimik lang, nag-worship kay Lord, at pagkatapos, anytime, ready tayo to receive a word from the Spirit of God. Nararamdaman natin na parang may sinasabi ang Lord sa atin. Kasi, meron tayong frequency kay Lord. Kaya nga, kapag nabubuhay sa kasalanan ng tao, putol ang frequency sa Diyos. Kasi hindi kaya ng Diyos na taganan ng kasalanan eh. Kaya dapat i-confess eh. Para yung putol na komunikasyon, mabuo. Kasi kinonfess natin yung kasalanan. Kasi pag may kasalanan, putol ang komunikasyon. Sabi gano'n ng Isaiah, itinatago ng Diyos sa kanyang mukha. Hindi tayo nagiging bisya, nagiging bulag siya dahil sa kasalanan. Pero kapag marunong tayong humingi ng tawad sa Diyos, yung putol na ugnayan nabubuo. At dahil doon, yung Espiritu ng Diyos nagkakaroon ng access sa atin. Naririnig natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. At naikukorek ang ating buhay. At dahil doon, tumitibay lalo tayo sa Panginoon. At nagiging part tayo ng mapatagumpay na Panginoon. Amen? Amen? So yan po yung mga masabi nating foundation para maging part tayo ng some of them. Walang pinipiling edad yan. Kayo kabataan, kay seniors, kay young adults, kay adults, walang pinipili yan. Lahat dapat merong tunay na pagkakilala sa Panginoon. Sa tamang paraan. At pangalawa,
meron siyang access sa Spirit ni Lord. Kaya nakita niyo si Pablo, hindi nagkakamali. Kasi may access flow siya sa Spirit ni Lord. Laging tama yung daan niya. Kasi yung flow ng Holy Spirit, narrow. Yung iba, walang ganun. Naisip gagawin. Pagkatapos gawin, magre-reklamo. Kasi hindi naging matagumpay. Kasi walang access flow eh. Pero kung meron, sasabihin sa'yo, huwag kang pumunta dyan. Di ba sinabi kay Pablo, huwag kang pumunta dyan. Doon ka pumunta. Pero gusto niya doon pumunta. Pero sinabi ng Espiritu, doon ka pumunta. Kasi may access flow siya. At dahil doon, may tagumpay. Kahit pressure, kahit nahuli siya, kahit kinulong siya, kahit pinahirapan siya, diretso siya. Sa Pilipinas, maraming Kristiyanong tampuhin. Hello? Sa Amerika, walang ganun. Sa Pilipinas lang. Na kapag merong hindi binigay si Lord, parang pahinga muna. Hindi mo nasisimba. Kasi merong hindi binigay sa Lord sa panalangin niya. Pero ang mga taong solido sa Lord at breakthrough believers, hindi sila after sa ibibigay ni Lord. After sila sa relasyon nila sa Diyos. Hindi sila after. Kaya nga si Paul, kahit na ang pangit eh. Ano lang sabi niya, none of these things moves me. Kasi mas concerned siya kay Lord eh. At yun yung mga believers na kakaiba. Bonus lang lahat ng bagay na dumarating. Dahil ganun ang Diyos eh. Pag natuwa ang Diyos, sa ayaw sa gusto mo, pagpapalain ka. Katangian niya yun eh. Tatay siya eh. Siya yun eh. Di ba minsan yung anak mo, pasaway na, pinapasalubungan mo ba? Kasi tatay ka eh. Ganun din ang Diyos. Ngayon, tingnan natin kung maka-identify tayo kung meron tayong katangian ng kakaibang mananampalataya. Diba, pinakita na ng Lord sa atin, paano ka magiging kabilang dun sa kakaibang mananampalataya. Ikaw ang nakakaalam lang nun. Kasi kinonfess mo si Christ bilang Lord at saka may access. Paano mo naman iyahayag na kakaiba ka na? Ano ibig sabihin? Makikita ng iba. Yung brother natin yung kakaiba. Bakit? Siya lang ang lalaki na may makapal na kita. Wala naman Amerikano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay... Oy, di ko sinabi yan, ikaw ha? Lahat naman, Pilipino. Kaya tuloy ako, hirap na hirap. Mag-iisip muna bago lumabas sa bibig. Kasi mga Pilipino eh, titignan nila yung is, was, are, were, in, on, at. Sipin mo yun. Hindi, ano ba yung sinasabi ko? Pangkasalukuyan. Baka mamaya, kaya tuloy di ako makapag-flow. Di ba? Magsasalita ako sa Virginia Beach. Sabi niya, hindi, doon ka sa Washington DC. Sabi ko, bakit ako ililipat sa Washington DC? Marunong ka mag-English. Ibig sabihin, doon sa Washington DC, pwede mag-Taglish. Doon sa sa Virginia Beach. Oh. Eh dito, masamang mag-English. Kakaiba. Hello? Eh sabi ko, kakaiba to ah. Nakita niyo po yung ibig sabihin ng kakaiba. Parang hindi yata normal yan. Nasa Amerika ka, puro Tagalog ang usapan. Tapos pati mga kanta. Buti nga wala nung ang mga ibon. Buti wala. Pero we discovered that the Antioch believers were very unique in their characteristic and nature. Kakaiba sila. Kasi iba yung faith nila eh. Makita mo iba yung faith nila eh. They believe that impossible
will be possible. Iba yung faith nila. Yung imposible, posible. Sabi mo sa katabi mo, nananampalataya ka bang magkakabuilding tayo dito? Oh, yung iba sabi, posible yan. Bakit naman imposible? Mas marami yung hindi nagbibigay kaysa nagbibigay. Oh, di ba? Pag inobserba mo, sasabihin talaga ng iba, imposible. Pero pag matindi ang faith, sabi niya, at sinabi yun, hindi, mas marami yung hindi nagbibigay kaysa nagbibigay. O sasabihin isa, huwag kang mag-alala. Maraming raven na darating at magdadala. Yun, nakita nyo? Imposible mabuhay yung propeta. Nagutom. Hello? Walang pagkain, may tubig lang. Pero araw-araw dumadating yung raven, may dala masasarap na pagkain. At ano ba yung raven? Yung masibang ibon. Yung hindi namimigay. Yung pang ginamit ng Diyos. Para pag nabasa natin, ang tindi, no? Para yung faith natin, tumibay. Di ba parang, of all people, yung pang mamamatay na, nagpakain sa propeta. Sabi nga, bigyan mo ako ng pagkain. Ito na lang natitira, konting langis, tsaka konting ano eh. Di, luto mo muna yan, pakainin mo. Eh sabi nung anak siguro, mag-isilisip ka, nanay. Para sa atin dalawa lang yan. Nanay, nakakita na ako na namatay na gutom, nakadila. Baka magandang mangyari sa atin, nanay. Oh, pero nakita niyo yung faith na pinapakita? Ginawa ng nanay? Ginawa nga, binigay sa propeta? O sabi ganun, o hindi na mauubos yan. Hanggang dumating ang araw ng pag-ani. Nakita niyo yung faith? Kakaiba? Yan ang breakthrough believer. Kakaiba ang pananampalataya nila sa Diyos. Yung imposible, ang tingin nila lagi, posible. Hallelujah! Kitang-kita mo sa kanila yan. Kakaiba ka mananampalataya. Iba yung pananampalataya nila. Iba. Kaya kita mo, iba to. Iba tong tao to. Grabe ang pananampalataya nito. Sino magsasabi nun? Yung nakakakita sa'yo. Sabi niya, kakaiba tong tao to. Yun sila eh. Kakaiba tong mga believer na to. Maraming believer, pero kakaiba tong believer na to. Ganun yung story eh. Kasi iba yung faith nila eh. No? Iba eh. But why? Because maybe, they will always send time to fellowship. Then, naririnig nila yung mga words sa usapan nila. And then, yung word na yon na-establish yung faith nila. Kaya yung mga taong sumisimba ng linggo, late pa, tapos ilit na hindi umuwi, ay naku po, anong klaseng pananampalataya kaya magkakaroon yan? Di ba? Pero yung mayroong pananampalataya, mas madalas sa Word of God yan. Because faith comes by hearing the Word of God. Lalo ang pananampalataya mo, tumitibay. So if you want to build your faith, you need to sincerely not only read, but meditate the Word of God and pray the Word of God. Nang sa ganon, mabuild yung faith mo. Hello? Kasi karakteristik na mapagtagumpay na mananampalataya yan o kakaibang mananampalataya. Pangalawa, boldness. Pag tinignan mo sila dito, they were fearless. Hindi sila na-intimidate. Yung Gentile people, medyo, alam nyo, ang American, wala tayong magagawa sa kanila. Yung tunay, yung pure. Talagang, yung authority nila, taas. Ang Pilipino, laging pag lumakad, minsan nakayuko eh. Ang American, laging Hello, napapansin niyo ba yun? Kahit walang pera, bawa sa utang, kaganyan pa rin. Yung mga Pilipino, marami ng pera, nakayuko pa eh. Ayaw kasi mautangan. No? Bagay niyan. Iba, kasi karakter nila yun eh. We belong to a superior, powerful nation. Kaya,
Ganyan sila. Tayo, third world country, kaya medyo kahit pa paano apektado. Pero sila, very bold sila. Bagamat maliit silang bansa, Hudyo, pero kahit kaharap nila ang mga Gentiles na malalaking tao, hindi sila nahiya. Kasi naroon si Lord. Meron silang boldness. Meron silang tinatawag na fearless spirit. Kasi naroon ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Bakit mahina ang evangelization? Bakit konti ang nag-share ng gospel sa Panginoon? Kasi takot. Uy, share mo yung classmate mo. Ako po. Bubuksan ko pa lang ang share niya, insultuin na ako niya. Di ba? Ganyan kagad. O yung boss ko, share mo yung boss mo. Ano yung boss ko pa? Kasi nandun yung fear. Pero pag naging kakaiba tayong mananampalataya, yung boldness naroon. Hindi dahil magaling tayo, kundi yung Espiritu ng Diyos inilagay sa atin. Kaya meron tayong katapangan. He that is in us is greater than he is in the world. Kita yung si Lord, hindi siya intimidated sa mga religious leader. Hello? Nakita si John the Baptist, hindi. Sabi niya, "Hoy, mga ulupong." Ang hirap nun, no? Tawagin mo ng ulupong yung ibang tao. Viper ka, ulupong ka. Eh, di ba, sinapukan mo. Pero siya, no? Hindi. Kasi meron siyang boldness, eh. Nilagay ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Itong mga mananampalataya ito, hindi lang meron pananampalataya. Matapang pa sila. Very bold sila. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay inilagay sa kanila. Kaya nga kapag tayo ay nag-umpisang si Jesucristo na kilala natin, nagkakaroon tayo ng access flow in the realm of the Spirit, then nag-build yung ating faith. At dahil doon, nagiging confident tayo. Nagiging matapang tayo. Sabi nga nung kinukwento ko noong 2004 yun sa American, nung pumunta na ako ng Bay Area. Sabi niya, kakaiba ka, no? Kada salita ng immigration officer, may pambara ka. May pambara ka. No? Sabi niya nung una, ilang balik ka na rito, wala kang physical address. Wala raw akong address na physical. Sabihin yung residential ba? Eh, Pilipino ka eh. Dapat meron kang pupuntahang titirahan. Di ba? Sabi niya, tingnan ko record mo. Wala kang physical address. Laging hotel. Sabi ko, ang tanong dyan, saan ako tutuloy? Eh, tutuloy ako sa hotel. Yan ang tanong dyan. Sabi ko, ayan ang booking ko. Booking, nakabook ako sa hotel. Yan ang titirahan ko. Paglabas ko dyan, tsaka na ako pupunta sa ibang address. Pero ang tanong, saan ako tutuloy? Kaya yan ang tutuluyan ko. Tama po ba yung sagot ko sa kanya? Sabi ko nun, maalala ko tuloy ngayon eh. Sabi niya, bakit may mga business card ka? Yung mga calling card ba? Sabi ko, pupunta ako ng conference. Lahat ng mga nandun may business card. Magpapalitan kami. Kaya ako may dala. Kaya alam ko mga A to A ako eh. Huh? Pero yun eh. May espiritu ka ng Diyos eh. Nasa kapuwiran ka eh. Kaya meron kang tapang, huwag kang magmatamang, magmali. Magmatapang ka pagkatama. Hindi ka sasamahan ng Diyos, tsaka tapangan mo pag mali. Katama ka sasamahan ng Diyos. Kaya sila, meron silang boldness kasi tama sila. Kasi sinabi ng Lord yun eh. Sa mga tunay na believer eh. You shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Diba? Sabi ni Zechariah, not by might, nor by power, but by the Spirit.
Yun yun. May faith ka, may boldness ka. Sabi ko dun sa nagbigay sa akin ng 1 million, dagdag sa pantayo. Bago ako pumunta ng Amerika, sabi ko sa kanya, bro, ubus na yung 1 million binigay mo. Nire-reset ko pagbalik ko, asa ng kasunod. No? Bakit may boldness? Tama naman yun. Ang sinasabi ko sa kanya, alam mo, pinayaman ka. Sobrang yaman na eh. Alam mo kaya ka pinayaman? Para maging Kingdom of God investor. At pag nag-invest ka sa church, meron kang ROI. Return of investment. Hello? Pero pagka lumapit ka, sinabi mo, grant, hindi ka bibigyan. Kasi businessman yun eh. Gusto nung lahat na pinapakawalan niya, bumabalik. No? Sino ba? Oh, nagnegosyo ka? Oh, ba't ka nagnegosyo? Para mabawasan ng pera. Hindi, para madagdagan. Di ba? But the point is, pag nasa tama ka, bibigyan ka ng tapang ng Diyos. Kagaya nila. Dahil tama sila. Si Jesus Christ ang Lord. At walang ibang salvation maliban sa name niya. Inawit natin yun. Kaya may tapang sila na i-share ang gospel of the kingdom. Ang gospel of the Lord. Amen? Kaya huwag kayong matatakot na mag-share. Yun lang ang sinabi ng Lord, go and make disciples. Yun lang tayo. Holy Spirit na ang bahala mag-convict doon. Sabihin mo lang ang dapat mo sabihin, bahala ang Holy Spirit mag-usap sa kanila. Hindi ikaw ang magkukumbinsi sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos. Ang kailangan mo lang, tamang pagkakilala kay Jesucristo at laging bukas ang tenga mong makarinig ng gabay mo. And that is the third point. Sensitivity to the Holy Spirit. Sensitive ka. You know where the Spirit is moving. Apat alam mo. And one of the important ingredient of motivated breakthrough believers is an apostolic spirit. Hallelujah. Bago ako pumunta rito, merong nag-prophesy na foreigner. Ang Pilipinas nakita niya sa mapa at nagkalat ang maliliit na bangka. Pero hindi gumagalaw ang maliliit na bangka kasi kulang sa tubig. Pinakita ng Lord sa kanya, biglang umulan. At tumaas yung tubig at yung mga bangka unti-unting lumutang. Maya-maya pinakita sa kanya na mayroong hanging malakas na dumating. At yung mga bangka gumalaw. Pagkatapos, mayroong isang napakalaking barko na lahat ng nasa maliit na bangka lumipat sa napakalaking barko. At yung napakalaking barko ay naglayag palabas ng bansa. Mayo yan. Mayo. Nung marinig ko at makita ko doon sa banyaga na yon tungkol sa Pilipinas. Sabi ko, may plano talaga ang Diyos sa Pilipinas. Talagang kikilos ang Espiritu ng Diyos. Maya-maya, dumating ang opening ng Amerika ulit. So, bababa ako ng LA, mag-speak ako ng August 3. Bumukas ang Houston, mag-speak ako ng August 10. Pagkatapos bumukas ang Virginia Beach, yun muna, August 17. And then from Virginia Beach to New York. No? Yun nga, hindi aksidente, pero nilog ng Diyos. Kinuha niya ang mother ko. Okay na naman, 90 plus na ang mother ko. Ano na yon? Long and satisfied life. Pero sabi ko, 9 years na lang para may 100,000. Di ba yan ang bata sa Pilipinas? Kinuha siya ng Lord. So, bumalik ako.
At bago ako bumalik, nag-meet kami ni Pastor. Kahit sa glit lang at saka yung mga leaders. Para gawin akong hapon. Sa Hitolyokin. With my daughter. Siya, wala. Pag-uwi namin, sabi ko, naging hapon kami ng anak mo. May bisita siya eh. Di, ganun lang. Umuwi. So pag-uwi, sabi ko, Lord, tutuloy pa ba ako ulit? May go signal na paglibing ng mother, balik. Pero New York na pasok. New York na. Mas madugo kasi 16 na oras eh. Halos. Walang babaan sa aeroplano. Direct flight. Sabi ko, Panginoon, ano ba gagawin namin? Baka pagdating sa New York, first time kami pumasok, magtanong yun. Kauwi mo lang, ilang araw lang, bumalik ka na. No? Practice ng ano. Kasi ako taga-sagot, kasama ko sila. Sabi ko, dali ko yung yung death certificate ng nanay ko. Ayan. Tapos, biglang inadyo ka ng Lord. Sulatan ko yung Southwest. Nasabihin ko na yung 2 ticket namin, 3 kami, 2 lipat eh, na baka pwedeng maripan. Sumagot. Parang lalabas, hindi refund. Ano lang, yung parang tatago lang, tapos pwede mo gamitin for 1 year. Sabi ko, gawa ulit ako. Tapos buti sumagot nung nandito ako sa Amerika. Sabi niya, approve na. Sabi niya, yung refund mo, abangan mo na lang. Sabi ko, thanks God. No? Tapos, nung bumabiyahe na kami, nasa New York na kami, panay ang pray ko. Ay ko, Lord, nung way mo, bakit kami bumalik? Tapos New York. Yung immigration na tulod. Kasi, naano nyo na yung mga experience sa immigration, di ba? Pagdating na immigration, inabot ko 3 passport. Sabi sa akin, no. Just give me 1. Tapos tinaboy sila. Bumalik kayong 2 doon. Tigi-tigisa kayo. Sabi ko, ito na. Tinignan ako. Sabi ko, picture daw, picture. Tapos pagkatapos, hanggang kailan ka? Ikaw September 10. Okay. Go. Kayo 2. Ganun lang, pinahirapan ako. Ganun lang pala yun. Hanggang kailan ka sa Amerika. Tapos na. Go. Ako pa nabigla eh. Kasi yun lang ang tanong niya eh. Oh? Tapos nag-switch. Napunta ako ng Washington. Hindi na ako pumunta ng Virginia Beach. Washington na ako nag-switch. Biglang sinabi na yun. Yung bangka, pumunta sa malaking barko. Pilipinas, pumunta sa White House. Washington, D.C. Doon ako nag-preach. No? Anong ibig sabihin? You need to be sensitive in the moving of the Lord. At pagkatapos tumawag yung aking lagi pinagsasalitaan sa LA, tumawag ka naman uli. Oo, alam ko lang kasunod. Kako sa Oxnard ako sa linggo. Alam ko lang kasunod eh. Pag ganun ba, magkape na lang tayo. Sabi ko, sige, pagkatapos ko sa Oxnard, bago ko buhay, magkape tayo. Kasi kasunod nun, sa linggo ka sa amin. Kaya inunahan ko na. Sa Oxnard ako sa linggo. Ay, ko kay Pastor Noel sa video. Ay, doon ako sa Oxnard. Bakit? Yung spirit na rinig ko eh. Na nagkita kami bago ako Sabi ko nga, Lord, nilaw mong mamatay ang nanay ko para mabago ang plano. Kasi kung di namatay ang nanay ko, wala man akong plano mag-preach dito. Pero, sa New York ako mag-e-exit eh. Kaya kinahantar namin yung New York, Manila eh. Niripan namin yung ticket ng New York, Manila. Kasi, kung hindi namatay nanay ko, exit ako ng New York, paano ako babalik ng LA? Hello? Hindi ko sinasabing siya may kasalanan. Ba't namatay ang nanay ko? Hindi. Pero, maging sensitive ka lang. A breakthrough believer, yung karakter niya,
meron siyang faith. Meron siyang boldness. At the same time, sensitive siya sa Holy Spirit. Alam niya ang move nito. At kinakailangan, alam niya ring sinugo siya. That we have an apostolic spirit. Because the apostolic spirit is the Holy Spirit. Ang sabi ni Lord, kinakailangan umakyat para siya naman ay isugo pababa. Sabi ng John 16. Kung hindi ako aakyat, hindi siya papababain. Kaya the Holy Spirit sent by the Father. And when you are sent, meron kang apostolic spirit because apostolos means sent. Kaya yung iba nagtatanong ano bang apostolic church? Hindi, church na nakakaunawa na sila ay kinumission, sila ay sinen. Kaya pag apostolic church, iba ang boldness niyan. Kasi alam niyan, sinen kami. Back up kami ng nagsugo sa amin. Lahat ng puwersa ng nagsugo sa amin, i-release niya. Hello? Unang pasok namin dyan sa hotel, no? Ang daming patrol ka. May ambulansya, kala ko, may nagtanim ng bomba. Dami. Yung pala, merong isang pasyente ilalabas doon sa hotel. Sabi ko, ang tindi, no? Buti walang bomberong dumating, no? Ibig sabihin, titiyakin nilang lahat na yung trabaho magagawa at lahat ng paraan gagawin. Di ba? Makita nyo, yun Kapag tumarbaho po ang halimbawa, ang DEA, Drug Enforcement, pag tumabaho sila, talagang very ng operation, hindi lang sila tatrabaho. May backup na sa ibabaw. Meron na mga helicopter na gumaganyan din. Hello? Meron na mga Special Action Force din o SWAT. Kasi titiyakin nila, yung objective nila, makuha. Sa military nga, halimbawa, meron kang uhulihin may target ka. So, hindi ka hahalata. Pero paglabas mo, merong inutusan din. Ang utos doon, bantayan mo yan. Tiyakin mong magagawa niya yung trabaho niya. Kaya, ang binabantayan ito, pag nakita niyang may babaril dito, didikitan niya na yung babaril. Pababagsakin niya to. Kasi kinakailangan magtagumpay sa mission to So, ganoon din ang Diyos. Pag sinet ang church, lahat ng puwersa ng langit, lahat ng anghel ng langit, lahat ng kayamanan ng langit, ipapadala ng Diyos para masabi, mission accomplished. Yun ang apostolic church. Yun ang mga taong may apostolic spirit. Alam nilang sinet sila at kailanman hindi sila mabibigo kasi naroon ang puwersa ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! 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 So, a breakthrough believer, kapag kasama ka, nalibang ako. You are a sent one. People who are sent should have a sense of purpose and destiny. Naintindihan mo. Kaya lalakad ka na merong purpose, merong destiny. I pray. No, marami pa to. I pray na itong mga basic na to ay makuha natin. Nang sa ganon, kahit anong pressure ang dumating sa atin, kaya nating harapin. Not because of our own strength, but because of His grace and His Spirit na pinagkaloob sa atin. Amen? Palakpakan natin sila. Tayo natin tumayo. Hallelujah. And I ask you sincerely,
Sino si Jesus sa'yo? Siya ba'y manggagamot mo? Siya ba'y tagapagbago ng buhay mo? Siya ba ay provider mo? Sino siya sa'yo? Na kahit mawala na lahat yun, hindi magbabago ang pagtingin mo sa Kanya. Because when you say, Jesus is Lord, wala nang ibang Lord pa. Alam ng wife ko to, meron akong malalim na girlfriend, tapos nakilala ko si Lord. Pinressure ako ng family. Sabi sa akin, kung itutuloy mo yung pananampalataya mo, kalimutan mo na ang anak namin. Mamili ka. Then I prayed for a week. Biglang ginabayan ako ng Lord. Sabi ni Lord sa tanong niya sa akin, ilang Jesus ang kilala mo? Sabi ko, 3. Isang Jesus na kaklase ko ng elementary na nakakulong sa Muntinlupa. Yeah, totoo. Pangalan nun, Jesus. Taga-Tondo kami, siya nakakulong. Pangalawang Jesus, kako, yung isang kaibigan ko na taga-Tondo. Kako yung isang Jesus na pangatlo, Panginoon ko. Sabi ng tinig, ikutin mo man ang buong mundo, wala kang matatagpo ang Jesus na Panginoon. Pero babae, kaya kitang bigyan. Kaya punta ako dun. Nakapag-desisyon na po ako. Mahal ko po itong anak ninyo. Gusto ko po siyang maging asawa at maging nanay ng mga anak ko. Pero dahil pinipili niyo ako, pinipili ko ang pananampalataya ko sa Panginoon. Sabay talikod, sabay punas ng luha. Hello? Kasi sabi doon, wala nang Jesus ang matatagpo na Panginoon kahit ikuti ko man bumuto. So isa lang ang Panginoong Jesus. Hello? Kasi ang conversion ko kay Lord, iba. Hindi ako nagtaas ng kamay para tanggapin ko siya. Hinamon ko siyang patunayan niyang Panginoon siya. Kaya nakilala ko siya bilang Panginoon kasi pinatunayan niya. Hindi yung taas ng kamay, sumunod siya panalangin, Panginoon. Hindi, kakaiba. Pero hindi ko sinasabing mali yung pagkakilala niyo si Lord. Nasabi ko lang experience ko kung paano ko nakilala si Lord. How it changed my life doon sa revelation niya. Nang dealing namin dalawa. Kaya, nung sinabi niya, babae, kaya kitang bigyan. Isa lang ang Jesus. Natatagpuan. Kaya nga natutuwa ko totoo siya Kasi binigay niya yung wife ko. Siya pala yung hinanda ng Panginoon. Ang tagal na. Malapit na kami mag-40 years na mag-asawa. Siya yung binigay. No? So, ibig sabihin, paano mo nakilala si Jesus? Sino si Jesus sa buhay mo? Mahalaga yun. Yung sagot mo, yun ang magiging dahilan kung mapapabilang ka sa kakaibang mananampalataya. Amen? Amen? Gawin po natin yan ng sinseridad. Na Lord, nang nakaraang mga pasimula ko, iba yung pagkakaalam ko kung sino ka. Katangian mo lang pala yun. Mapagbigay, mapagmahal, manggagamot, nag-aayos ng buhay. Katangian mo lang pala yan. Pero hindi ikaw yan. Ikaw pa lang nag-iisang Panginoon. Hari ng mga hari. Nag-iisang tagapagligtas. Ikaw pala yun. At doon kita kinikilala ngayon bilang aking Panginoon. At ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Kapag ito'y dumating sa atin, na ilalagay sa solid na pundasyon. Ano mang problema dumating, pampamilya, ano mang problemang dumating sa kabuhayan, ano mang problemang dumating
sa personal na buhay, lalagpasan natin. Kasi sabi ni Lord, nung kinonfess ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ang sabi ni Lord, even the gates of hell will not prevail against you. Anong ibig sabihin? Pag tulong-tulungan ka na ng lahat ng mga problemang mga impyernong dating, hindi pa rin sila magtatagumpay sa iyo, anak. Dahil iniyayat mo ako bilang Panginoon. God Almighty, I pray and I ask the Holy Spirit to be poured out upon us. I pray for the access flow in the realm of the Spirit. Tune our frequency in the Spirit of the living God. Nang sa ganon, marinig namin ang tinig niya at tumibay ang aming pananampalataya na ang imposible ay posible sa iyo. Lord, I pray for your church. A church that is different, Panginoon. Alam ko, different ang church na to, Panginoon. Hindi sila kagaya ng ibang mga churches sa paligid na Pilipino. Merong kakaiba ang church na ito, O God. Sapagkat merong gumagalaw na espiritu mo sa tagapamunong tinawag mo. Pastor Edward, Panginoon, knows, Lord, hallelujah, the revelation kung sino si Jesus at kung ano ang Apostolic Church. Lord, ito'y bumababa, dumadaloy, Panginoon, sa lahat. At sa tamang panahon, iahayag mo sila. Salamat at dinala mo ko sa lugar na ito by purpose. You sent me, O Lord, in this congregation. And I'm grateful to you. So God Almighty, I pray and I ask, in the mighty name of Jesus the Christ, let the new anointing, let the transformative anointing flow, O God, upon them. And let there be an open heaven in this place. And let the Holy Spirit come like a rain and flooded this place with the Holy Spirit. Salamat po sa buhay ng bawat isa. And I know, lahat ng kanilang daladalang panalangin, narinig mo sa langit. And I'm grateful and thankful to you for the favor na binigay mo sa kanila. Thank you, God. To you alone be all the glories, honor, and praise. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God bless and bless God.